Papaano ho kaya iyon? Ano ho ang aasahan natin? Kasi mismo ho itong ilang mga grupo na mga ano po 'no, mga grupo po na ang konsentrasyon is agrikultura. Yung nga din po sinasabi 'no, despite the massive importation, hindi maramdaman sa merkado. Para din po sir, para din po sa baboy, 'di ba? Baboy, Okay. para din po sa manok. Gano'n din po sa Mm. bigas 'no? So ito lang po sinasabi ho nila. So ngayon po ba sir, ano ho ba ito, meron ba kayong task force, meron ba kayong grupo diyan na mangangasiwa po para lang ho masiguro at kung saka-sakali po 'no, ito ho muna, meron ba kayong grupong gano'n po na iikot para malaman po na yoong pong imported, eh, hindi pinagsasamantalahan? Yes, Sir Ted. I think that is a very good ano po no, point na kailangan maikonsidera ng gobyerno kasi ako po personally, sa pagkakaalam ko po doon sa guidelines na nabasa natin doon sa panuntunan, Mm. mukhang hindi nahagip ito no. That's what I know. But Mm. that's a very good point po na matingnan natin na kailangan mabantayan din na walang pananamantala. Kung meron man nga no na Mm. kailangan kung imported siya, kailangan po ay deklarado siya as imported and then ang presyuhan niya Hmm. dapat mas mababa talaga doon sa locally Opo, produced kasi yun po ang layunin ng opo, gobyerno eh. Kaya nga opo, tayo nag-import opo. para po may available, affordable supply. Sige po. So sir, ngayon po walang batas na maaari niyong ipatupad para parusahan ang sinumang trader ng isda na mahal, kumbaga hindi po makatarungan ang presyo considering po na in this case siya po ay imported. Wala po ano? I cannot say with certainty, Sir Mm, Ted, kasi ang okey. alam ko po yung sa guidelines Mm. tungkol dito sa importation. But as to ano daw po, like for example, meron po bang DTI regulations na pwedeng Mhm. sumaklaw dito? Okey. I cannot say with certainty, Sir Ted. Pasensya na.